Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, papakita ko sa inyo yung sample kung paano mag-apply ng trabaho dito sa Upwork at sa onlinejobs.ph gamit yung mga proposal letter na itinuro ko sa inyo. So ilalagay ko yung link sa description ng proposal letter natin na pwede nyo i-edit para malaman nyo rin kung paano mag-apply. Itong video na to para to sa mga beginners na hindi alam kung paano mag-apply, ano yung ibig sabihin ng proposal letter or application letter, kung paano sila gamitin. So itong video na to para to sa inyo. Okay guys, sa mga bagong viewers natin, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, now sa mga interesado naman sa inyo sa mga full course, sa mga in-depth tutorials, so dito sa members area natin guys, join tayo dito para sa iba pang mga in-depth tutorials video. So andyan dyan yung link sa description, check na lang natin, or i-check natin sa tabi ng subscribe button yung join para mapanood natin yung mga members only videos natin. Okay guys, ito yung mga sample ulit, no? Papakita ko ulit sa inyo yung proposal letter na ginagamit namin. So ito guys, hindi porket ito yung ipinakita ko sa inyo, ito na rin yung gagamitin nyo. Kailangan basahin natin yung mga job post o yung mga description ng mga trabaho na a-applyan natin. Gaya ng sa dropshipping, ano ba yung mga kailangan natin ilagay? Ito yung skill set natin sa dropshipping. So what if naman yung nakita natin job post about sa mga product listing lang or product researcher lang? So kailangan natin i-edit. So magpapakita ako sa inyo ng mga proposal letter na halos magkakahawig lang sila. So kagaya nito, no, naglalagay ako ng 1 year experience. May nagsasabi, sir, yung mga na-applyan namin usually naghahanap talaga ng experience. So kaya dadaanin natin siya sa interview. Sa interview strategy, ilalagay ko rin yung link sa description para mapag-aralan nyo, para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko na dun natin sila sa interview strategy idadaan yung mga experience natin, no, na hindi na nila kailangan ng proof. Ilalagay ko yung link sa description. Kagaya nito, no, sa dropshipping proposal, ito naman yung sa manual product listing proposal, halos magkakahawig lang naman sila. So sa mga manual listing, kailangan natin ng mga copywriting, proofreading, kasi nga manual yung ginagawa natin. So kailangan natin ng ibang mga skills kagaya ng title optimizer, kasi nga yung iba hindi gusto nila, hindi sila nangongopya ng title, gumagawa tayo ng mga title. So ito naman yung sa product lister, sobrang basic lang niya. So ang gagawin nyo rito guys, kung meron kayong maidadagdag na ginagamit nyo kapag nag-a-apply kayo, sa may mga experience na, no, na alam nila kung ano yung mas maganda pang ilalagay sa resume or sa mga proposal nila na maidadagdag nyo rito para mas ma-convince natin yung mga clients para ma-hire tayo. So pwede natin siyang idagdag. Pero sa mga skill set, dito tayo magbabase. Dito tayo magpo-point. Kailangan natin ng mga bullet point doon sa mga a-applyan natin. So ito naman yung sa mga product researcher. So lalagyan, halos pare-pareho lang sila kaso may konting edit lang. Pwede nyo itong i-post, kopyahin nyo siya para meron kayong reference na pagkokopyahan na ito yung format ng mga proposal letter na ipinapasa kapag mag-a-apply ka ng trabaho. So dito guys sa onlinejobs.ph at sa Upwork, magta-type ako dito ng dropshipping. So dropshipping, yan, tapos click natin yung enter. Tapos makikita na natin yung mga job post dito. Kagaya nito, no? General Manager for Dropshipping. So September 24, pwede natin siyang i-click. Tapos check natin yung mga hinahanap niya. So dito makikita nyo, meron silang mga interview. Ito yung mga the form to be filled to get the interview call. Kailangan daw nito. So ito, yung bank account, PayPal, crypto, pwede rin sila magbayad dito. Etong mga ganitong job post, malalaman nyo na ito para sa akin, hindi siya agency. So ito, kailangan natin dito hourly, no? Huwag tayong papayag sa mga ganitong job post na kagaya nito, no? 45,000 daw yung salary mo, pesos to. Pero gusto nila monthly, gusto nila bi-weekly. So bi-weekly means every 2 weeks. Huwag tayong papayag. So pwede natin kunin to ng mas mababa. Halimbawa, ang offer niya dito kasi sa onlinejobs.ph 2.5 pinaka minimum or $2. So sabihin natin, sige sir, papayag ako ng $2.5 or $3 per hour, pero weekly ang sweldo na kailangan ko. Kapag sinabi naman na anong experience mo, sir, ang experience ko ay nasa Upwork. Tapos dadalihin na natin sila sa mga tanong. Sa mga tanong na malalaman nila, may alam mo yung ginagawa mo, dahil nga sa interview strategy, tatanungin natin yung mga criteria nila. Dahil nga kapag marunong ka, pag tinanong mo yung criteria ni client, masasay ko ni client na alam niya yung hinahanap niya, alam niya yung gagawin niya. So masasabi niya, may experience na nga to. Kaya importante yung strategy natin sa interview. So next, hanap tayo dito sa ilalim, makikita nyo eBay dropshipping. Yan, pag kinlik natin to, check natin. So kung a-apply natin yung trabaho natin guys, kiklik lang natin yung apply for this job. Tapos syempre yung sabi niya, kailangan daw i-fill up yung form na ibibigay niya. Pero mag-iingat kayo sa mga ganyang form kasi pwedeng hack. No, kailangan nasa mga Google siya, Google spreadsheet, PFD file, mga Google Docs,
Pero pag ibang mga format na magla-login ka ng username password, huwag kayong magkiklik ng mga ganun link yung kailangan yung ilagay yung username and password kasi dun yung mga hacking. So dito, lalagay natin dito applicant. Yan, applicant, tapos e-commerce store manager applicant. Sample lang to, no? Tapos doon na natin ilalagay itong mga proposal letter natin. So kokopyahin ko to. Halimbawa, ito kokopyahin ko. So ipi-paste ko siya dito, tapos lalagay ko yung name, Dave. Ito kay Rowena ng profile to Rowena. Tapos ayan, nandiyan na rin yung Skype natin. So apply 60 points left. Tapos send na natin yung mail. So kiklik lang natin yung send mail. Yan. So ganun lang kadali. Syempre sa dami ng mga nag-a-apply sa mga ganitong trabaho, kailangan nandito ay marami tayong a-applyan. Kagaya nito, may isa pa rito na eBay dropshipping. So eBay dropshipping, babasahin natin kung ano yung description. Kasi alam na minsan dito, ang dami nilang pinapagawa kagaya ng pagse-setup nito ng mga eBay policies, mga e-commerce landscape. Yan. Kailangan pag hindi nyo alam yung description, huwag nyo applyan kasi marami naman talaga dito na sobrang dali. Kung ano yung tinuturo ko, yun talaga yung gagawin nyo. Yung iba kasi yung mga ganito, no, na naghahanap ng ganito, na ito yung mga magiging responsibility mo, ito yung mga gagawin mo, product listing, product research, copywriting, and madadali lang naman siya. Pero pagkagaya nito na hindi nyo na alam kung paano mag-set up ng mga online store, pass muna ako. Ang gagawin nyo, punta kayo sa channel natin, hanapin natin yung eBay management para makita nyo kung paano mag-setup ng mga policy. So pag pwede nyo siyang applyan ngayon, tapos hanapin nyo rito, i-highlights nyo yung mga hindi nyo alam kagaya ng eBay policy, sabay balik kayo sa channel, hanapin nyo rin yung eBay management. So may eBay management course tayo dito sa channel. Ang gagawin nyo lang guys, click nyo yung playlist. Yan, tapos hanapin natin yung eBay management. So ito yung eBay store management course. Ayan. Kahit na matagal na siya, ganun pa rin naman yung pagse-setup niya. Para malaman nyo rin dito paano mag-fulfill ng mga order. Marami siyang mga course na kailangan nyong malaman kung sakaling hahanap kayo ng mga trabaho rito. Kasi yung iba, naghahanap sila ng experience. So, sa interview natin sila babanatan na alam natin yung ginagawa natin para hindi na sila magtanong kung may experience ka ba. Kasi sa mga tanong mo pa lang, alam niya na meron ka ng experience. Yan. So, kung a-applyan nyo to, yan, apply for this job. Tapos yung proposal letter, ipipaste natin dito. So, applicant, dropshipping, applicant. Yan. Halimbawa, eBay dropshipping, applicant. Yan. Tapos Skype. Ganun lang, no? Yung proposal letter yung magiging key natin para sa pag-apply. So, hanap kayo dito kagaya ng mga product researcher, ayan, Etsy SEO, image and listing optimizer. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, meron tayong Etsy video. So, ang gawin nyo rito, check nyo yung search Etsy. Yan, meron tayo rito ng Etsy. Yan, tapos copy paste. Makikita nyo rito kung paano mag-list ng product sa Etsy. Ganun din yung gagawin nyo dito. Yan yung Etsy product researcher, yung Etsy image and lister optimizer. Yan yung gagawin nyo rito. So meron siya full-time siya, no? September 23 lang. So ganun lang, dropshipping. Makikita nyo rito, may Shopify, may Etsy, may Poshmark. Yan, marami kayong makikita rito. Ganun lang kadali, no? Kung maghahanap kayo. So kung gusto nyo naman yung eksaktong hinahanap nyong trabaho, for example, product lister. So pwede kayong mag-search dito ng product lister. O dropshipping, product lister, wala. So iiba-ibahin natin yung keywords. Product lister, yan. Copywriting, yan. E-commerce product lister for Amazon, Etsy, Shopify, eBay, and other online platform. So ito yun naman yung cross-posting. So ano yung cross-posting? Cross-posting, hahanap tayo dito, no? So search natin sa channel yung mga hindi natin alam. Cross-posting. So makikita natin dito yung ibang mga cross-posting. Ayan, makikita nyo rito, no? List perfectly, yan. Nandito siya. So, panonoorin natin yan para malaman natin kung paano ginagamit yung cross-posting o paano siya ginagawa. So, ganun lang, no? Dito sa Upwork, ganun din, no? Maglalagay tayo ng dropshipping. Yan. Search natin. Ang dropshipping. So, ganun din, no? 1,352 jobs found. So, yan. Shopify, design website. So, makakita tayo dito ng, halimbawa, eBay talaga yung alap natin. Product listing, product lister, VA for Amazon dropshipping with FBA service. Yan, hanapin natin. Check natin yung mga description pa rin. eBay and Amazon dropshipping manager. So check natin. So yan, no, ito kagaya nito, no. 8 hours ago, pwede tayo mag-apply dito. Ako hindi ako makapag-apply kasi suspended yung account ko. No, ito matagal nang suspended to. Gawa nung nagturo ako kung paano makapasok sa Upwork. So sinuspended na yung account ko. So click nyo lang apply kagaya ng ginawa natin sa onlinejobs.ph. So ganun din yung gagawin natin. Gagawin natin, copy natin yung proposal, paste natin dito. So sa interview naman, kagaya niyan, once na nabasa na ni client yung proposal natin, pag kinontak tayo niyan, dun yung magagamit yung strategy natin sa pag-i-interview. So dito, tatype nyo lang dito sa mga video natin, interview strategy.
Yan. Yan, makikita na natin yung interview strategy. Kahit yung pinakaluma, may makukuha pa rin kayong mga tip dyan. Yan. So, interview strategy lang papanoorin natin para malaman natin yung gagawin natin once na kinontak na tayo ni client dito sa ina-applyan natin. So, ayan. Pag nakapag-apply ka na dyan, hanap ka ulit. Hanap tayo dito ng product lister. Pwede tayo mag-search dito ng eBay. Ayan. Data entry, category. Hanap tayo dito ng mga product supplier, product listing. Ayan. Shopify store, team of customization. Meron tayong course neto sa Shopify. Meron tayong course neto kung paano mag-set up, no? More on Shopify kasi yung mga nakikita ko. Kaya pag setup ng Shopify store, so $50 per store, magagawa nyo siya ng 2 hours, 3 hours. So napakadali lang yan, no? So dito sa members area natin, meron tayong full tutorials kung paano ginagawa yung pagse-setup ng Shopify. Kaya marami talaga kayong makukuha ng trabaho dito. Ngayon, ang alam natin, eBay, Amazon, eBay. Yan, type natin. eBay assistant. Ito pa rin, no? Amazon, Walmart, eBay, Shopify, private label, product hunter. So yung private label, ibig sabihin nito, yung client kumukuha sila for example sa Alibaba ng mga products, nilalagyan nila ng sarili nilang label na ililista nyo sa Amazon, Walmart, eBay and Shopify. So sa Walmart, wala pa akong experience kung paano maglista ng products dyan. Pero dahil nga private label, pwedeng maglist si client dyan. So pwede nyong sabihin sa kanya, maging honest kayo. Ang alam ko maglist sa Shopify, sa eBay, sa Amazon, pero sa Walmart, sa tingin ko pareho lang naman sila kung paano yung paglagay ng title, description. So meron akong idea kung paano gawin pero hindi ako familiar. Pwede natin sabihin yun. Ayan, gumagamit sila ng Helium 10. So ganun lang, no, sa eBay store. Ayan, makikita nyo, nag-highlight sa eBay listing. Ayan, makikita nyo dito. Amazon to eBay. So puro cross-posting, puro product research, dropshipper. Ang dami, no? Ang dami natin makikitang trabaho. So, aalamin lang natin yung mga keywords. So, eBay, Amazon, dropshipping, list perfectly, cross-posting. So, sa dropshipping lang, ang dami na nating makikita. Almost 3,500 na job post. Dito naman, marami rin tayo maa-apply na trabaho sa onlinejobs.ph. So, pag hindi nyo alam yung ina-applyan nyo rito or yung sa description, mayroon kayong hindi alam, pagaya ng, ay sir, hindi ko alam kung paano sa Shopify. So, punta tayo sa Shopify. So, punta kayo sa playlist, tapos makikita nyo rito yung sa Shopify. Ayan. Meron din tayong course niyan dito. Kahit matagal na siya, nag-work pa rin yan. So, sa full course natin, ayun nga lang yung mga updated. Ayun nga lang yung talagang in-depth tutorials natin. So, kaya, nire-recommend ko na mag-join kayo sa members area natin. So, napakadali lang naman tanggalin yung subscription, no? Click nyo lang to, makikita nyo rito yung purchases and membership. Ayan. Tapos, pwede na kayong mag-delete dito or mag-cancel ng mga subscription nyo kung sa tingin nyo, nakakuha na kayo ng trabaho. So, pwede nyo nang i-cancel. So, ganun lang guys, no? Pag meron kayong hindi alam or sa tingin nyo, alam ko na yung trabaho nito pero may isa akong hindi alam. So, ang gagawin lang natin, punta tayo sa channel natin, hanapin natin yung video na yon. May search bar naman. Masa-search natin yung trabaho na yon. Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po guys at maraming salamat.